Okay. Showing na, i-airing na yung show mo. Anong pakiramdam? Ayun po, medyo, kahit bukas na siya, ayun, excited pa rin ako kasi feel ko nga di po ako makakatulog mamaya sa sobrang excited ko eh. Kaya ayun po, pero nandun din po yung kinakabahan ako kasi parang baka mamaya yung acting ko po hindi okay, pero ginawa ko po yung best ko. Ginawa ko naman po yung best ko para maging okay siya. So ang feeling mo na from ano yan, after nung teleserye, napunta ka sa Prime, Yes diba? po, ayan. Malaking bagay yun. Totoo. Siyempre, baguhan ka. Opo. Pakiramdam. Ano po, siyempre po, grateful po ako na nasama po agad ako sa ganitong klaseng teleserye kasi hindi po lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya sobrang nagiging thankful po ako, lalo na po sa GMA, kay God, and siyempre po sa manager ko po, siyempre po sa inyo, thank you po sa pagsuporta niyo po sa akin. So anong feeling mo na yun, nakasama mo yung dalawang tinuturing na Reyna ng GMA, si Carla and or si Bea? Ako, sobrang happy ko po, lalo na nung naka-work ko po si Miss Bea and Miss Carla kasi lalo na po ate ko po dito si Miss Carla, ayan, sobrang dali po nilang pakisamahan. Una po, na-starstruck po ako sa kanila kasi parang feeling ko hindi ko po sila makakausap, parang kabado po ako pagdating sa kanila, pero pag nasimulan nyo na po silang makausap, parang gumagana yung loob mo, parang feel mo at home ka. Ayun nga po yung pakiramdam ko pag nasa set ako, parang second home ko siya. Ayun. So paano kayo sa set? Paano nawawala yung ano mo, yung siyempre naiilang ka? May ginagawa po kami sa workshop na tinatawag po namin na RSPI. Ayun po yung parang meditation siya na parang i-relax yung full senses ng katawan mo, lahat po. Parang mare-relax po siya. So, mas magiging open ka para maka-arte. Yes, so, paano mo kinukumpara si Bea kay ano ang comparison sa dalawa? Kay Bea at saka kay Carla? Actually po, magkaiba po sila ng beauty. Si Miss Bea po, parang yung beauty niya po para po siyang Diyosa. Tapos si Miss Carla para po siyang sobrang angelic po kasi ng face niya. So para po siyang mga tao sa painting. Ayun, nagigets niyo po ako. Sobrang ano po ng mukha niya, angelic. Maliban doon sa dalawang nabanggit natin, at least ng Jean. Meron ka pang Jean Garcia, di ba? Yes po, ayan, grabe. Si Miss Jean, po. Ayun po. Natuwa po ako kasi, and yung mom ko po natuwa kasi idol po yan ng mom ko eh. So hindi pa nga po siya nakapagpa-picture eh. Medyo bumibelo po kami eh. Kasi mahihiyain rin po yung mami ko. Kasi Miss Jean Garcia na po yun. Nakailang Best Actress Award na rin po kasi siya. Kaya yun, minsan po pagka ka-eksena ko po siya, aminado po ako na parang nawawala po ako sa karakter. Parang pumapasok po yung Matthew Uy eh. Kasi sa sobrang galing niya, parang namamangha ako. Parang nawawala po ako sa karakter sa sobrang galing niya po. Hindi ka naman nawawala? Hindi naman po. Pero minsan po may mga times na ayun, tulad nga po na sinabi ko, nagbe-break character po ako dahil po naninibago po ako sa mga arte ng artista na nakakasama ko. Pero nakaka-motivate yun sa'yo, di ba? Parang lalo kang ginaganahan. Yes po, totoo. Talagang, kasi po medyo ano po ako sa pag-arte, parang interesado po ako sa pag-arte, kaya parang pumapasok yung character na si Matthew Uy na mahilig sa pag-arte. So, namamangha po ako. Nung nalaman mo kasama ka dun sa isang malaking prime time show ng GMA, ano yung una-unang mo? Ano po, sobrang hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko nun. Sobrang na-overwhelmed po ako, and syempre thankful po ako. Nung nalaman ko po siya, parang hindi ko pa po kilala yung mga cast, kung sino po yung mga gaganap na actor and actress. Then kinabukasan, ay mga ilang araw po,
story con po kami. Nakita ko po Miss Jean Garcia, Bea Alonso, Miss Carla Avellana, Rafael Rosel, Ben Albles, sino pa ba? Ancho Trevino, yung mga taong napapanood ko lang po dati. Timmy Cruz. Ayun, Miss Timmy, ayun. Jackie Lou. Miss Jackie Lou, ayan, nanay ko po yan si Miss Jackie Lou sa serye na to. Ayun, talagang sobrang na ano po ako, parang pumasok po sa akin yung kabog. Sabi ko, parang kakayanin ko kaya to kasi baka lamunin lang ako sa pag-arte ng mga kasama ko eh. Pero na yun po, nagkaroon po ako ng pressure ng mga panahon na yun. Para medyo nabawasan po yung excitement. Pero ayun po, ginalingan ko naman po. Nag-prepare po ako ng sobra. Diniin ko po talaga yung sarili ko. Umattend po ako ng workshop, mga sit-in workshop para po ma-harness ko po yung pag-arte ko. Pero nagkakausap-usap naman kayo, yung parang nire-relax ka lang. Binigyan ka ng tips. Ay, yes po. Meron. Una po na-encounter ko po si Miss Bea Alonso kasi na-starstruck po ako sa kanya. Medyo nahirapan po ako magbitaw ng script, ng mga lines. Dahil po na-starstruck po ako kay Miss Bea kasi parang nung bata pa lang po ako, para siya pong comfort person ko sa TV. Parang napapanood ko na po siya. Yung mga Popoy and Basha pa lang, talagang nakikita ko na po siya. So, parang nandun po yung Bea Alonso nasa harap ko, ka-excite ako na parang hindi po ako nakapag-in character ng mga panahon na yon kasi sobrang saya ko po na parang ang bilis ng panahon, parang ito na nangyayari na. Pero ayun po, si Miss Bea naman po, inintindi niya po ako na dahil po hindi po ako nakapag-throw ng lines na parang nawakan niya po ako, okay lang yan, kaya mo yan, parang magkang kabahan. So, huwag ka ma-intimidate sa akin. Ayun. Relax ka lang. Kinomfort po. Walang sungit factor. Wala pong sungit factor. Opo. Ayun nga po yung nasa isip ko. Si Miss Bea Alonso na to, baka sungitan po ako nito. Ayun. Si Carla pero, naman. Si Miss Carla po mabait. Ano po siya, nagbibigay po siya sa akin ng mga tips katulad po ng paano po makakapag-throw ng emotion ng sobrang bilis. Ayan po. Yung mga paano po siya magbitaw ng lines, ayun. Tinuturuan niya po ako. Kasi po siya po yung madalas na kasama ko. And then si Miss Jackie Lou po, isa pa po siya na parang namomotivate nga po ako sa kanya actually dahil po sa mga experience niya po sa pag-arte. Okay. So parang compare sa mga baguhan na yung bagets na yung sparkle, nakakalaman ka. Hindi ko po kasi tinitignan yung ganong point eh. Parang lahat naman po tayo may sariling time kung kailan po tayo makakakuha ng shot. Pwede sila po sa isang araw, ako po sa isang araw. Parang ang iniisip ko naman po na hindi po ako nakalamang. Parang may oras din po para sa kanila kasi kung oras ko po ngayon, baka po sa isang araw, oras nila. Ayun, iniisip ko na lang po, thankful na lang po ako. Kasi nabibigyan po ako ng ganitong pagkakataon. One last, how do you feel na ito? Meron ka ng fans